Wow, ang cute mo naman! San yung nanay mo? Ba't ikaw lang mag-isa dito? Gutom ka ba or nauuhaw ka? Anong klaseng hayop kaya to? Ba't mukhang pusa sa kaibon? Gusto mo ba sumama sa akin? Kawawa ka naman pag iniwang kita mag-isa dito. Tara, dadalhin kita sa bahay. Tara, at uuwi na kita sa bahay. Sino kumuha sa anak ko? Ba't nawala dito? Nandito na tayo sa bahay namin. Mamaya ikukuha kita ng makakain. Mukhang nagugutom ka na. Ano kaya pwede ko ipangalan sa'yo? Yun sanang cute at babagay na pangalan sa'yo. Siguro tatawagin na lang kitang Bagwis. Ay, pupunta lang muna ako sa kusina. Maghahanap ako ng pwede ipakain sa'yo, munting Bagwis. Antayin mo lang ako dito. Wow, sakto. May ulam dito. Mukhang masasarapan ito sa pagkain yung alaga kung si Bagwis ang bango ng adobong manok. Ayan, munting Bagwis, magpakabusog ka. Mukhang gustong-gusto mo yung adobong manok eh. Dahan-dahan lang sa pagkain. Pagkatapos mong kumain, ilalagay muna kita dun sa kwarto ko, munting Bagwis, para hindi ka makita nin tatay. Dito ka lang muna ha, munting Bagwis, mukhang paparating na si tatay. Huwag ka magkalat dito sa kwarto. Anak, nakita mo ba yung adobong manok na ulam? Dito ko lang yung sa misa na iwan ko. Opo, tay, kinain ko kanina. Ang bango at ang sarap kasi, tay. Naubos mo lahat yung ganong kadaming ulam, anak. Pasensya ka na, tay. Medyo grabe yung gutom ko kanina. Napadami yung kain ko. Anak, babalik muna ako sa taniman ng mais. Ipagluto mo na lang ako ng ulam ulit siya. Sige, tay. Ihahatid ko na lang sa taniman ng pagkain. Medyo bibilisan ko yung pagluluto at sigurado gutom na yun si tatay. Grabe, ang tuyo-tuyo ng lupa. Ang tirap talaga pag tag-init. Mag-iisang buwan na ata hindi umuulan dito sa amin. Paano kaya kami makaka-harvest nito? Mukhang wala atang mabebenta ngayong anihan. Tay, magpahinga ka muna at kumain ng tanghalian. Ito na yung inihanda kong pagkain. Parang ang sarap ng dinala mong pagkain, anak ah. Ihahanda ko tong pagkain dun sa may kubo, tay. Sige anak, at susunod ako doon. Maglilinis lang ako sa aking mga kamay. Kumain ka ng marami, tay. Matamis yung mangga, tikman mo. Sige anak, ikaw rin, kumain ka dyan ng marami. Pagsaluhan natin tong pagkain. Nandito ka pala, Elena. Wala pa rin kupas yung ganda mo. Singganda pa rin ang bulaklak na rosas. Ba't po kayo naparito dun, Pakundo? Ano po bang sadya mo sa amin? Gusto ko lang makausap yung tatay mo tungkol sa utang niya sa akin. Huwag ka na mag-alala, anak. Mag-uusap lang kami ni Don Pakundo. Ikaw muna bahala dito sa pagkain natin. Nestor, mukhang tagilid yung ani mo ngayon ha. Paano mo ako nito mababayaran sa utang mo? Gagawang ko yan ng paraan, Don Pakundo. Ba't di mo lang kasi ibenta sa akin yung lupain mo? Hindi ko magagawa yun, Don Pakundo. Pamana na to ng mga magulang ko. Kung gusto mo, ipakasal mo na lang si Elena sa akin. Hindi ko pwede pilitin yung anak ko magpakasal sa'yo, Don Pakundo. Kung hindi ka makakabayad sa akin kasama ang interest sa susunod na buwan, kukunin ko ng sapilitan yung bahay at lupa mo. Gagawang ko po ng paraan, Don Pakundo. Tay, ano po bang sadya ni Don Pakundo sa'yo? Naniningil na siya sa utang at interes, anak. Ang problema, gipit tayo sa pera at ani ng pananim ngayon. Magkano po ba ang naging utang mo kay Don Pakundo, tay? Medyo malaki-laki, anak. Tapos ang laki-laki pa ng interest bawat buwan. Tara, tay, umuwi na muna tayo sa bahay para makapagpahinga ka na. Okay, anak. Medyo pagod na rin katawan ko, kakabugkal ng lupa. Anong ginawa mo sa kwarto ko, Bagwis? Ba't ang gulo-gulo at ang dumi-dumi? Sabi ko sa'yo kanina, huwag magkalat sa kwarto, hahays! Pag hindi ka nagtino, Bagwis, ilalagay kita sa labas at hindi ka na pwede pumasok sa kwarto. Paano ko kaya mababayaran si Don Pakundo? Saan kaya ako kukuha ng pera pang bayad? Sumabay patong, hindi magandang ani sa pananim. Parang wala na talaga akong ibang magagawa kundi ibenta na lang tong lupa para mabayaran ko lang ang utang namin. Mukhang malungkot si tatay, masyado niyang iniisip yung utang niya kay Don Pakundo. Ano kaya matutulong ko kay tatay? Puntahan natin yung pananim ni tatay na mais, Bagwis. Tingnan natin kung okay lang. Kahit yung lang ang maitulong natin kay tatay.
Mukhang hindi talaga maganda ang ani ni tatay ng mais ngayong taon. Kaya nalulubog na talaga si tatay sa utang. Kawawa naman si tatay, masyadong nang stress kakaisip para pambayad. Wala naman akong magawa o maitulong sa kanya. Bakit biglang tumubo yung mga mais? Paano mo yun nagawa, Bagwis? May kapangyarihan ka pala? Matutuwa talaga si tatay nito bukas pag nakita niya yung mga mais niyang pananim. Gumanda yung tubo. Mukhang maganda ang gising mo ngayon, anak ah. Ang aga mo naghanda ng pagkain. Kain ka na, tay. Pinagtimpla na rin po kita ng kape. Salamat anak sa paghahanda ng pagkain. Mamaya pupunta na ulit ako sa taniman natin. No? Sige, tay. Sana maging okay at maganda na ang tubo ng ating pananim. Grabe, bakit biglang naging maganda yung tubo ng mga mais? At ang lupa lumambot at hindi matigas? Kahapon lang ang tigas ng lupa at ang pangit ng tubo ng mga mais. Salamat, Panginoon, sa magandang biyaya na iyong ibinigay. Tay, magbuko juice ka muna, pampawala ng uhaw. Salamat anak. Nakakagulat anak, biglang gumanda yung tubo ng mga mais. Salamat naman kung ganun, tay, para hindi ka na pumamoblema, tay. Oo nga anak, salamat talaga. Mamaya magpapaharvest na ako para makabenta na. Ang ganda-ganda ng tubo ng mga mais. Mukhang makakabenta kami nito ng malaki-laki. Saan galing yung mga mais? Ba't ang dami yung harvest ngayon? Galing po to sa taniman ni Boss Nestor. Ang dami pa po doon na hindi namin na ha-harvest at nakakarga. Paano naka-harvest ng maraming mais tong si Nestor eh? Kahapon lang ang pangit ng tubo ng mga mais niya. Salamat talaga ng marami, Bagwis, nang dahil sa'yo, nagkaraon ng magandang ani si tatay ng mga mais. Makakabayad na kami kay Don Pakundo. Hindi ko talaga lubos isipin na may taglay ka palang kapangyarihan. Malaki talaga ang naitulong mo sa amin. Ipaharang mo yung sasakyan ng mga mais sa ating mga bayarang pulis at yung mga pananim ni Nestor na mais, sunugin nyo ngayong gabi. Masusunod, boss. Akala mo, Nestor, makakawala ka sa akin. Ako pa rin ang aangkin sa lupaing ito at wala kang magagawa. Sir, ano po ba violation namin? Bakit niyo po kami hinarang? Overloading kayo at yun ay labag sa batas trapiko. Sige, tsumpiskahin lahat ng karga nila at dadalhin natin sa station. Ikaw, driver, akin na yung lisensya at rehistro ng sasakyan mo. Sir, maawa naman po kayo sa amin. Magdi-deliver lang po kami ng mga mais sa merkado. Huwag matigas ang ulo. Baka makasuhan pa kita at dagdagan yung violation mo. Don Pakundo, okay na po. Naharang na po namin at kinumpeska na po namin yung mga kargang mais. Sige. Daanan po namin mamaya dyan ng pera. Mukhang masaya ka ngayon, tay, ah. Maganda ba yung ani ng mga mais? Oo anak, at ayun, pinadeliver ko na sa merkado at para maibenta agad. Salamat naman at ganun, tay. Makakabayad na rin tayo kay Don Pakundo anak. At mapapanatag na rin ang loob ko. Tay, ba't malungkot na naman yung mukha nyo? Gumagabi na anak at hindi pa rin bumabalik yung mga nag-deliver ng mga mais galing merkado. Baka naaberya lang yung sasakyan, tay. Nag-aalala lang ako anak. Baka napano na sila sa daan at bakit kay tagal nila nakabalik? Tay, magpahinga ka na lang sa kwarto mo at ako na mag-aantay sa kanila dito. Sige anak, maraming salamat. At napagod rin ako kanina kaka-harvest. Sayang naman tong mga rosas namin, parang nalalanta na ata. Bagwis, ano ba ginagawa mo dito sa labas? Ang kulit-kulit mo talaga, maliit na bagwis. Wow, nabuhay bigla yung mga pulang rosas at ang ganda-ganda ng tubo. Ang galing talaga ng kapangyarihan mo, Bagwis. Kailangan ko ikalat tong gasolina sa buong maisan. Boss, nagawa ko na po yung pinag-uutos nyo. Sinunog ko na po ang taniman ng mais ni Nestor. Magaling, magaling. Maaasahan ka talaga. Ano ka ngayon, Nestor? Wala ka nang mahaharvest na mais bukas? Gawin mong malinis ang trabaho mo dyan at huwag ka mag-iwan na kahit anumang bakas o ebidensya. Opo, boss, masusunod. Ako na po bahala dito. Mukhang masyado nang gumagabi at wala pa rin yung nag-deliver ng mga mais.
Siguro ipagpapabukas ko na lang siguro ang pag-aantay. Tay, pupunta po ba kayo ngayon sa taniman ng mais? Sasama po ako. Oo anak, maya-maya pagkatapos natin kumain, puntahan na natin yung taniman. Anak, yung mga nag-deliver ng mais, nagpunta ba dito kagabi? Hindi po, Tay. Matagal nga akong nag-antay kagabi. Baka dadating po ngayon, Tay. Bakit kaya natagalan yung mga yun bumalik dito? Baka nasiraan lang po yun ang sasakyan, kaya hindi pa nakabalik agad dito, Tay. Ba't naparito ka? Nandito ako para tingnan yung lupain nyo na magiging akin na sa susunod na buwan na. Hindi kami papayag ni tatay. At hindi mangyayari yun doon pa kunda. Wala na kayong magagawa, hindi na makakabayad yung tatay mo sa kanyang utang. Kasama pa yung interest, lalo na ngayon na wala na siyang taniman. Kaibigan kong Bagwis, maaari mo ba akong tulungan maibalik yung pananim namin na mais? Please, kaibigan kong Bagwis. Sir, ano po ba naging violation po ng delivery boy ko ng pananim po namin na mais? Overloading po yung sasakyan na ginamit. Magkano po ba mababayaran sa violation po na overloading, sir? Nasa 5,000 pesos ang kailanagan mong mabayaran. Pagkatapos po ba mabayaran, sir, marirelease na po ba pati yung mga harvest kong mais? Hindi na marirelease itong mga mais mo. Kumpiskado na. Bakit naman po kumpiskado yung mga mais, sir? Huwag ka na madami pang tanong. O baka gusto mo pati ikaw maisali ko sa violation at hold pa kita kasama ng mga mais. Sige sir, babayaran ko na lang yung violation na 5K at aalis na kami. Mabuti naman at madali kang makaintindi. Sige na, bayaran mo na at umalis na kayo dito. Grabe, pati ba naman yung mga na-harvest na mais, kinumpis ka pa? Ano gagawin ko ngayon? Wala na kaming maibenta sa merkado. Doble yung malas ko ngayong araw na to. Una, nasunog yung taniman ng mais. Ngayon naman, kinumpis ka yung mga mais na sana i-deliver na. Anak, bakit biglang tumubo ulit yung mga mais? Paano nangyari to? Magpasalamat po tayo kay Bagwis, Tay. Siya po gumawa na patubuin ulit yung mga pananim niyong mais. May kapangyarihan ba yung munti mong alaga, anak? Opo, Tay. Kaya niya pong magpatubo ng kahit anong pananim. Tay, ano na pala nangyari sa lakad mo kanina? Naibenta na ba lahat ng na-harvest? Malas nga, anak. Kinumpes ka ng mga pulis, pati yung mga na-harvest na mais. Bakit naman nila kukumpeskahin yung mga mais? Parang hindi naman yung tama. Nagtaka nga ako, anak, kung bakit nagkaganon. Pero wala akong nagawa, kundi iwan na lang dun yung mga mais. Sige lang, Tay. Huwag ka na malungkot. Tutulungan kita maghanap ng bibili ng mga mais natin doon. Maraming salamat anak. Para naman may maibayad na tayo kay Don Pakundo. Don Pakundo, okay na po. Kinumpes ka na namin yung mga mais ni Nestor. Mabuti naman kung ganon, ibibigay ko na yung pinangako kong bayad sa inyo. Maraming salamat dito sa pera Don Pakundo. Basta parating nyo lang susundin ang mga gusto ko, magkakapera kayo sa akin. Bukas pupuntahan natin ulit si Nestor at baka nagbago na yung isip niya at gusto na niyang ibenta yung lupain niya dahil wala na siyang pera at taniman. Ano ka ngayon, Nestor? Gigipitin kita hanggang sa maibenta mo sa akin yung mga lupain mo. Wow, totoo nga. May kapangyarihan yung munting alaga ng anak ko. Maraming salamat pala, munting Bagwis, sa pagtulong sa amin. Ang swerte namin ng anak ko at ikaw yung naging alaga namin, munting Bagwis. Tay, ito na po ang nakita kong buyer sa lahat ng mais natin. Siya po si Madam Rosana. Salamat anak at nakahanap ka kaagad ng bibili ng ating mga mais. Madam, salamat po sa pagbili ng lahat po ng ani naming mais. Opo madam, marami pong salamat. Hulog po kayo ng langit sa amin. Huwag po kayo mag-alala. Ako na po bibili sa lahat ng mais nyo, taga-anihan. Wow, salamat po ng marami madam. At hindi na kami maglalako pa sa merkado. Ito na yung bayad ko sa mga mais, 500,000 pesos. Marami pong salamat, Madam. Sana po hindi kayo magsawa na bilhin yung ani naming mais. Ayan, Tay. May pambayad na kayo kay Don Pakundo. Oo anak, ihahatid ko tong bayad sa bahay nila Don Pakundo para wala na tayong utang sa kanya. Magandang araw po, Don Pakundo. Ito na po yung pangbayad ko sa utang namin. San galing yung pera na yan, di ba? Nasunog na lahat ng pananim mo. Milagro pong nabuhay ulit yung mga mais at may bumili na mayamang babae. Imposible yung sinasabi mo. Ako'y bay. Niloloko mo, Nestor. Maniwala kayo sa hindi Don Pakundo. Ito na po yung bayad ko sa utang namin. Magkano ba yung dala-dala mong pera sa suitcase? 500,000 po ito lahat ng nasa suitcase Don Pakundo. Kulang yan ng 300,000 para sa tubo ng inutang mo sa akin. Bakit naman po ganun kalaki ng tubo ng utang namin na? Ganyan talaga. At pag hindi mo mabayaran sa susunod na buwan, tutubo ulit ito ng 200,000. Hindi naman makatarungan yung tubo mo, Don Pakundo. Wala kang magagawa kung ganun ang tubo ko, Nestor. Sige na, bodyguard.
Paalisin mo na tong si Nestor sa pamamahay ko. Anong ginagawa mo dito, Bagwis? Ba't mo pinaglalaruan ang mga maliliit na hipon dito sa fish pond? Wow, ba't biglang lumaki yung mga hipon? Akala ko yung mga pananim at halaman lang kaya mong palakihin, Bagwis. Tay, kumusta na yung lakad mo dun sa pagbayad mo kay Don Pakundo sa utang nga? Grabe, si Don Pakundo, anak. Ang laki ng tubo. Umabot sa 300,000 na kailangan ulit nating bayaran. Sumusubra na talaga yung si Don Pakundo. Talagang ginigipit tayo. Hindi ko na alam, anak. Saan pa tayo kukuha ng pera? Kakabenta lang natin ng mga mais. Gusto mo, Tay, i-report natin yung si Don Pakundo sa mga pulis? Wag na, anak. Kasi sa tingin ko, hawak niya yung mga pulis dito sa atin. Huwag ka na mag-alala, Tay. May solusyon na ako para makakuha tayo ng 300,000. Paano, anak? At ano naman ang gagawin mo? Kaya po ni Bagwis na palakihin yung mga hipon na malilit na nasa fish pond, Tay. Talaga ba, anak? Grabe, nakakabilib talaga tong si Bagwis. Hulog ng langit siya sa atin. Kaya kaibigan, kung Bagwis, pwede mo bang palakihin yung mga hipon na nasa fish pond? Tingnan mo, Tay, ang lalaki na ng mga hipon na. Grabe, anak. Ang lalaki nga agad ng mga hipon. Siguradong mabibigat ang timbang nito kada piraso. Pumunta ka sa lugar nila, Nestor, at magmanman ka kung anong ginagawa nila doon. Tumawag ka kaagad sa akin at ipaalam sa akin kung anong ginagawa nila. Akala mo, Nestor, makakawala ka sa akin? Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi napapasakin yung lupain mo. Gagawa at gagawa ako ng paraan para maghirap ka at mapipilitan kang ibenta sa akin yung lupain na yan. Ipa-harvest na agad natin, Tay, para maibenta agad gawad. Sige, anak. Magtatawag lang ako ng tutulong mag-harvest sa atin, oh. Grabe, ang bibigat na ng mga hipon nato, Tay. Pagkatapos natin mag-harvest, de-deliver ka agad namin to sa merkado habang sariwa pa ang mga hipon. Boss, nag-harvest sila ngayon ng mga malalaking hipon at plano nila dalhin sa merkado para ibenta. Magaling at tinawag mo agad sa akin yan. Tatawagan ko yung mga bataan nating mga pulis para harangin ulit yung kanilang ide-deliver. Hello? May ipapaharang ulit ako sa inyo sa daan. Tulad ng dati, ako na bahala sa bayad nyo. Sige po, Don Pakundo, kami na po bahala. Maaasahan mo po na harangin namin yung delivery ni Nestor. May haharangin na naman tayong sasakyan na may i-deliver sa merkado. Talasan nyo mga mata nyo at dapat hindi makalusot sa atin. Ang dami nang na-harvest natin, Tay. Nasa 10 basket na. Sigurado ako, anak, na maibebenta natin to ng malaking halaga. Mahal pa naman ang kilo ng hipon ngayon. Tay, sasama po sana ako sa pagde-deliver mo sa merkado. Sigurado ka ba, anak? Siya, sige. Para naman may makakatulong ako dun sa pag-negotiate sa presyo. Sana malaki-laki yung kikitain natin dito sa hipon, Tay. Sana nga anak, kahit umabot man lang ng 300,000 yung kita natin dito. Tay, pagdating natin sa lungsod, huwag tayong dumaan sa highway. Bakit naman anak? Mas madali tayo makakarating sa merkado pag doon tayo dumaan. May pakiramdam lang ako, Tay, na may nag-aabang sa atin na masama dun na. Ganun ba anak? Sige, sa ibang lugar tayo dadaan kung gayon. Don Pakundo, nakaalis na po sila. At ang kulay ng sinasakyan nilang delivery truck ay kulay asul. Sige, mabuti at pinaalam mo agad sa akin, maasahan ka talaga. Tatawagan ko muna ang mga bataan nating pulis. Hello, harangin nyo pag may dumaan diyang asul na delivery truck at kumpiskahin nyo lahat ng karga, gawan nyo ng violation. Sige, Don Pakundo, masusunod po. Nakaposte na po kami dito sa highway. At tiyak dito po yung dadaan patungong merkado. Malapit na tayo sa pagde-deliveran natin, anak ma. Mabuti at dito tayo dumaan, Tay, para makaiwas tayo tulad ng nangyari sa delivery mong mga mais na hinarang sa highway. Salamat talaga anak sa payo mo at nakaabot tayo dito ng walang aberya. Walang problema, Tay. Gusto ko lang po makatulong sa inyo. Madam, magkano po yung bili nyo per kilo ng ganito kalalaking hipon? Mga nasa 1,000 per kilo ang kuha namin pag ganito kalalaking hipon. Mahal din pala bilihan ng ganitong hipon. Oo, dahil walang ibang nagha-harvest ng ganito ngayon, parang kayo lang ata nakapag-deliver ng ganito dito. Sige po ma'am, timbangin nyo na po lahat. Sige, Papa, timbang ko sa mga tauhan ko lahat at antayin nyo na lang kung ilang kilo lahat. Ilang kilo po lahat ng natimbang ma'am? Nasa higit ko mo lang 350 kilos lahat-lahat. Nasa 350,000 yung babayaran ko sa inyo. Malaki-laki rin pala ang kita ng mga naibenta nating hipon, anak. Kung may harvest pa po kayo, dito nyo na lang po agad i-deliver. Kukunin po namin lahat.
Hello, ano na balita? Na-hold nyo na ba yung delivery ng mga hipon ni Nestor na papuntang merkado? Hindi pa po namin nakitang dumaan dito sa highway Don Pakundo. Kanina pa po kami nag-aantay dito, wala pong asul na sasakyan ang dumaan. To ano? Akala ko na harang nyo na sa mga oras na to, wala naman kayong mga kwenta. Lumipat kayo, baka nasa ibang kanto dumaa. Pasensya na po Don Pakundo. Sige po, pupunta kami sa ibang kanto at doon kami maghihintay. Baka doon po dumaan. Marunong ka ng utakan ako, Nestor ah. Humanda ka sa akin. Hindi kita titigilan hanggat hindi napapasakin yung lupain mo. Buti sinundan ko yung dinaanan ng delivery truck. Bubutasan ko yung gulong para hindi kayo makauwi ng bahay. Buti at nabenta natin ng malaki ang mga hipon, Tay. Oo anak, maraming salamat sa'yo. Kung hindi ka sumama, baka hindi umabot sa merkado na naman yung delivery natin. Bakit po bigla tayong napahindi dito sa gitna ng gubat, Tay? Naplat yung gulong anak. Paano kaya natin to papalitan? Hindi tayo nakadala ng ekstrang gulong. Mukhang aabotan tayo ng gabi dito, Tay. Nasa gitna pa naman tayo ng kagubatan. Huwag ka mag-alala anak, gagawin ko to ng paraan. Si Bagwis nandito, anak kang. Bagwis, paano mo kami nahanap dito? Lumipad ka ba galing sa itaas? Anak, tingnan mo yung gulong biglang naayos. Wow, ang galing mo talaga, Bagwis. Pati mga bagay kaya mong ayusin. Tay, malapit na tayo makarating sa bahay. Salamat talaga kay Bagwis at dumating para tulungan tayo maayos yung gulong. Oo nga, Tay. Paano kaya nalaman ni Bagwis na may problema tayo? Mataas siguro ang pampakiramdam nitong si Bagwis anak. Don Pakundo, nakarating na po sila Nestor dito sa merkado at natapos na po sila mag-deliver. Ano? Paano nangyari yan? Saan ba sila dumaan? Sa ibang iskinita po sila dumaan. At hindi sa highway. Napakawalang kwenta talaga nitong mga bayarang pulis na to. Huwag kang mag-alala, Don Pakundo. Binutason ko yung gulong nila. Sigurado akong hindi yun makakalayo at hehento yun sa mga kagubatan. Mabuti. At tatawagan ko yung mga pulis para puntahan sa gubat. Hello? Puntahan nyo sa may gubat dahil sabi ng bodyguard ko, binutasan niya yung gulong at baka sa may gubat naaberya yung delivery truck. Sige po Don Pakundo, agad-agad pupuntahan po namin yung gubat na sinasabi mo. Tara, pumunta tayo doon sa gubat. Parang dito nga dumaan yung delivery truck baka sa gulong, pero ang problema, parang hindi ata dito na aberya yung delivery truck. Don Pakundo, wala pong delivery truck dito sa kagubatan. Tanging ang bakas lang po ng gulong ng delivery truck na dumaan. Wala talaga kayong silbi. Sayang lang ang binabayad ko sa inyong malaking pera. Mga utak talangka. Anak hahatid ko lang tong pera kina Don Pakundo. Sige, Tay. Mag-ingat ka po. At papakainin ko lang muna tong si Bagwis. Don Pakundo, eto na yung 300k na tubo na sinasabi mo. Paano ka nakapasok dito sa opisina ko at sino nagpapasok? Nang bukas yung pintuan ng bahay mo at walang tao. Ha? Okay na yung utang mo. Umalis ka na at huwag ka nang bumalik dito. Magpunta ka ulit sa bahay ni Nestor at magmanman ka ulit doon. Sige po Don Pakundo. Masusunod po. Bagwis, pagpasensyahan muna yung pagkain natin ngayon. Hindi kasi ako nakapagluto ngayon dahil sa pagbiyahe. Paghatian na lang natin. Wow, grabe naman, Bagwis. Pagkalaki-laki nitong mga tinapay at mangga. Tay, kumusta po yung lakad mo? Nabayaran mo na po ba si Don Pakundo? Oo anak, sa wakas, wala na tayong utang kay Don Pakundo. Salamat po kung ganun, Tay. At wala na tayong problema. Oo anak, salamat talaga kay Bagwis sa lahat ng tulong niya sa atin. Anak kaninong tinapay at mangga, ito ba't ang lalaki? Si Bagwis po gumawa niyan, Tay. Pinalaki niya po yung tinapay at mangga. Grabe, kilaki naman ito anak. Mauubos ba natin to lahat? Pamigay na lang natin yung sobra sa kapitbahay natin, Tay. Bagwis, gusto mo bang matoto paano mag-alaga ng halaman? Mukhang interesadong-interesado ka manood, ah. Wow,
grabe ang lalaki ng mga tamatis at ng mga sili. Salamat talaga kaibigan kung Bagwis ang galing ng kapangyarihan mo. Hulog ng langit ka talaga sa amin kaibigan kong Bagwis. Salamat talaga sa'yo. Hello, Don Pakundo. Meron po akong importanteng sasabihin sa inyo tungkol dito kina Nestor. O ano yung sasabihin mo tungkol dyan kina Nestor? Meron po silang alaga, nakakaibang hayop na may pakpak. At meron po itong kapangyarihan, Don Pakundo. Ano ba yung kahibangan na sinasabi mo? Paano nagkaroon ng kapangyarihan? At anong klaseng hayop yan? Talagang totoo po yung sinasabi ko sa'yo, Don Pakundo. Kitang-kita po ng dalawa kong mata. Pinabunga ng marami yung tamatis at sili nung alaga nila. Kung gayon, meron palang tinatagong kababalaghan tong si Nestor. Kaya pala ang bilis niyang nakabayad sa akin ng utang niya. Mananatili ka magmanman dyan sa bahay ni Nestor at mag-iisip ako ng plano kung paano ko pahihirapan tong si Nestor. Ngayon ko lang kayo nakita na relax na masaya, tay, ah. Oo anak, parang nawala na yung tinik sa isipan ko nung nabayaran na natin si Don Pakundo. Sana nga, tay, hindi na bumalik dito si Don Pakundo para mangulit sa'yo tungkol sa lupa natin. Hindi na yung babalik dito anak, wala na tayong utang sa kanya. Tay, maiwan na muna kita. Puntahan ko lang si Bagwis sa likod ng bahay para papasukin. Okay anak, papasukin muna si Bagwis sa loob ng bahay at gumagabi na. Kaiba-ibigang Bagwis, ano bang ginagawa mo dito sa likod? Pumasok na tayo sa loob ng bahay at gabing-gabi na. Ano ba yung hinuhukay mo dyan sa lupa? Bagwis? At parang may hinahanap ka? Ano yung Bagwis? Ba't merong sikretong maliit na pintuan dyan? At parang papunta yan paibaba sa lupa yung daanan. Bagwis, baking may lagusan dyan at may hagdanan pababa? Kakatakot naman pumasok dyan. Masyadong madilim. Ano kaya ang nasa loob dyan? Tara Bagwis, tingnan natin kung ano ang nasa loob ng lagusan na yan. Grabe, ang haba-haba naman itong daanan papuntang papasok. Ano kaya ang nandito? Ba't may sikretong lagusan na ginawa dito? Wow, ang daming ginto ang nandito. Punong-puno yung isang kwarto. At ang laki ng statue na gawa sa ginto. Magugulat talaga nito si tatay pag nalaman niya tungkol dito. Sasabihan ko agad si tatay sa natuklasan ko. Saan na kaya yung si Elena at si Bagwis? Ba't hindi pa bumabalik dito sa bahay? Kanina pa yun ah. Masyado nang gumagabi at nasa labas pa sila ng bahay, hindi pa kami nakakain ng hapunan. Don Pakundo, meron po akong importante i-report sa'yo. Meron pong sikretong lagusan ang nadiscobre. Ano? Sinong nakakita ng sikretong lagusan na nandyan? May nakapasok na ba sa loob? Yung alaga po nilang hayop, yung nakakita ng sikretong pintuan. At kasama niya yung anak ni Nestor na si Elena, pumasok sa loob. Sige, pupunta ka agad ako dyan. Huwag kang aalis dyan at bantayan mo kung nakalabas na sila. Sige po, Don Pakundo. Mag-aabang lang po ako dito sa labas. At hihintayin ko po na kayo ay makarating dito. Nakakasakay na ako sa sasakyan. Huwag kang umalis dyan at magmanman ka. Ito po yung sinasabi kong sikretong lagusan, Don Pakundo. Diyan po sila pumasok sa loob. Sa wakas at natagpuan ko na rin yung matagal ko nang hinahanap. Ibig mong sabihin, Don Pakundo, alam mo na may sikretong lagusan dito. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto kong bilhin ang lupa na to ni Nestor. Ano na po ang nasa loob ng sikretong lagusan na yan, Don Pakundo? Diyan nakatago ang kayamanan ng mga Hapon at ang malahiganting Golden Buddha. Tara na Bagwis, bumalik na tayo sa bahay. Excited na akong balitaan si tatay tungkol sa natuklasan nating mga ginto dito. Don Pakundo, mukhang pabalik na sila dito sa labas. Sige, magtago na muna tayo para hindi tayo makita. At tayo naman ang papasok sa loob. Tara na Bagwis, at balitaan na natin si tatay, siguradong magugulat at matutuwa yun pag nalaman niya. Anak, saan ba kayo galing? Ba't ang tagal-tagal niyo pumasok sa bahay? Tay, magugulat ka sa ibabalita ko. May nakita po kaming sikretong lagusan ni Bagwis. Anong sikretong lagusan, anak, at ano ang nandun? Pinasok po namin yung lagusan tay kami ni Bagwis at nakita po namin isang kwarto puno ng ginto. Don Pakundo, papasok na ba tayo sa loob? Oo, tara. At tayo naman yung pumasok para tingnan yung mga ginto sa loob. Wow! Grabe, ang daming ginto nito, Don Pakundo! Sa wakas at natagpuan ko na rin ang mga ginto ng mga Hapon na matagal nang nakatago. Paano po natin to madadala lahat ng ginto, Don Pakundo?
Bukas, babalik tayo dito at magdadala ng mga tauhan na tutulong maghakot. Bukas na bukas, anak. Samahan mo ako kung saan yung sinasabi mong sikretong lagusan. Hindi mo ba gustong tingnan ngayon, Tay? Ipagpaumaga na lang natin, anak. Masyadong gabi na at madilim na sa daanan. Sige, Tay, bukas na lang. At hindi pa nga tayo nakakain ng hapunan. Bukas, handa mo yung mga tao natin at ang mga sasakyan para pagkargahan ng mga ginto. Sige po, Don Pakundo. Masusunod po. Grabe talaga, Tay. Ang daming ginto at may isang malaking gintong Buddha pa sa gitna. Yun siguro ang sinasabi ng tatay ko dati na kayamanan ng mga ninuno nating hapon, anak. May dugo pala tayong Haponis, Tay. Oo, anak, yung lolo ko ay isang hapon na nakapag-asawa ng Pilipina at yun ang lola ko. Sabi ng tatay ko dati na yung lolo kong hapon ay ang ginawang tagapangalaga sa mga kayamanan nilang mga hapon nung unang panahon. Hindi ko nga inaakala, anak, na totoo pala yung sinasabi ng tatay ko noon. Oo, Tay. Totoo talaga. Kung makikita mo yun bukas, mapapawaw ka talaga. Bukas, agahan mo yung paghahanda ng mga tao natin at pati mga sasakyan. Opo, Don Pakundo, masusunod po. Ako na po bahala bukas. Kailangan nating makuha lahat ng mga ginto bago pa tayo maunahan nila, Nestor. Sige po, Don Pakundo. Masusunod. Tay, ang aga mong gumising ngayon at mukhang excited ha. Oo, anak. Excited na talaga akong makita yung kayamanang ginto ng mga ninuno nating mga hapon. Talagang mamangha ka, Tay, sa dami ng mga ginto sa loob. Sige, anak. Pagkatapos nating kumain, pumunta na agad tayo doon. Eto na po yung sinasabi kong sekretong lagusan, Tay. Tama nga yung sinabi mo, anak. May sekretong lagusan nga dito. Tara, Tay, at pumasok na po tayo sa loob. Sige, anak. Tara na para makita ko na yung kay Raming ginto na sinasabi mo. Alam mo, Tak. Grabe naman pala kalalim yung papasok dito, anak. Opo, Tay, doon pa po tayo sa dulo. Nandito na po tayo, Tay. At ito na po yung sinasabi ko. Grabe, anak. Totoo nga pala. At ganda-ganda pagmasdan ng mga ginto. Mukhang magiging mayaman na ata tayo ngayon, Tay. Sobrang dami nito, anak. Hindi natin kayang ubusin ang kayamanan nato. Mag-share na lang tayo sa iba, Tay, lalo na yung mga nangangailangan. Oo, anak. Mag-donate tayo sa mga orphanage at mga public hospital. Ano, nakaready na ba lahat ng mga tauhan natin? Opo, Don Pakundo. Ito na po sila lahat. At ito na rin pong sasakyan ang gagamitin natin. At sige, tara na. Para tayo ang maunang makakuha sa mga ginto. Sige po, Don Pakundo. Aalis na po tayo kagad. Dapat walang ibang makaalam tungkol nito, anak. Opo, Tay. Pangako ko po, wala po akong pagsasabihan tungkol dito. Lalong-lalo na yung si Don Pakundo. Anak, napakasakim nun. Oo, Tay. Tiyak walang gagawing matino yung si Don Pakundo. Sige anak, isara mo muna ang pintuan ng sekretong lagusan. Di ba ito yung lugar na pinuntahan natin kagabi? Oo, ito po yung lugar, Don Pakundo. Sigurado po ako dun. Bakit nag-iba yung pintuan at naging isang matigas na bato? Oo nga, pansin ko nga, Don Pakundo. Parang nag-iba yung pintuan. Paano natin ito mabubuksan? At sino kaya ang may gawa nito? Sa tingin ko, yung alaga po nila na may kapangyarihan, Don Pakundo. Lintik na alagayan ni Nestor kung ganun. Kunin natin yung sinasabi mong alaga ni Nestor. Sige po, Don Pakundo. Don Pakundo, pasubukan po nating ipapukpok sa tauhan natin. Sige, ipapukpok mo. Baka kaya rang basagin ng malaking martilyo. Grabe, ang tigas po ng pintuan na bato. Parang hindi tinatablan, no? Don Pakundo, mukhang imposible po nating mabuksan yung pinto. Ano na po ba susunod na gagawin natin, Don Pakundo? Sige, itigil na yan. Wala talaga kayong mga kwenta. Manmanan mo yung alaga nila ni Nestor na hayop. Pag walang nakabantay, dakmain mo agad at dalhin mo sa warehouse at ikulong. Ayan, kaibigan kong Bagwis, pinaghanda kita ng masarap na fried chicken. Alam kong mahilig ka kumain ng manok. Maraming salamat talaga, Bagwi, sa mga tulong mo sa amin. Masaya ako at dumating ka sa buhay namin ni Tatay Bagwi. Sana wag ka umalis sa buhay namin, Bagwis, at manatili ka nakasama namin dito sa bahay. Parang parte ka na rin sa pamilya, Bagwis. Anok, ikaw na muna bahala dito sa bahay at may bibilhin ako sa merkado. Sige, Tay, ako na po bahala sa dito sa bahay at maglilinis na rin po ako mamaya. Kuya, para po. Tulungan niyo po kami. Ano nangyari sa misis mo, sir?
Manganganak na po yung misis ko, kuya, at wala kaming masakyan. Sige sir, isakay muna agad yung misis mo sa likod at dadalhin na natin sa ospital. Kuya, salamat po sa pagtulong sa amin sa paghatid dito sa hospital. Walang anuman yun, sir. Masaya rin ako at ako'y nakatulong sa inyo. Sana balang araw kuya, makabawi rin ako sa iyo sa iyong kabaitan. Sige, sir, at aalis na ako. Good luck po at sana malusog si baby sa paglabas niya. Bagwis, wag ka masyadong nagkakalat dyan at naglilinis ako dito. Dapat malinis na ang bahay pagdating ni tatay. Ang kulit-kulit mo talaga, Bagwis. Masyado kang nagkakalat. Doon ka muna sa labas ng bahay maglaro at busy ako dito. Natsimpuhan din kita mag-isa. Huhulihin kita ngayon at dadalhin kay Don Pakundo. Don Pakundo, eto na po yung alaga nila Nestor na sinasabi ko, nahuli ko na po. Magaling, magaling. Kung ganun, maasahan ka talaga, bata. Kailangan nating magamit tong alaga nila Nestor para mabuksan yung pintuan na gawa sa bato para makuha natin yung mga ginto na nakatago doon. Anak, eto na yung pinamili ko sa merkado. Pakilagay ito sa kusina. Kakarating mo lang ba, Tay? Ang dami naman yung pinamili nyo. San ba si Bagwis, anak, at hindi ko napapansin dito? Nandun lang siguro yun sa labas, Tay, naglalaro. Dalhin na natin tong alaga ni Nestor doon sa sekretong lagusan para mabuksan na niya. Handa mo na rin yung bataan natin. Ano nga ba yung pangalan or tawag nitong alaga nila Nestor? Parang Bagwis ata yung tawag nila dyan, Don Pakundo. Bagwis, buksan mo tong batong pinto na ginawa mo. Kung hindi mo bubuksan, sasaktan ko yung si Elena. Ayan, lumabas na yung sikretong lagusan. Masunurin ka naman pala, Bagwis. Ayan, lumabas na yung sikretong lagusan. Masunurin ka naman pala, Bagwis. Ihanda mo yung sasakyan na pagkakargahan at ang mga tauhan natin papuntahin muna dito. Sige po, Don Pakundo. Papupuntahin ko na po sila dito. Bumaba na kayo at tayo na dun sa sikretong lagusan para buhatin na yung mga ginto. Pakibilisan lang, sabi ni Don Pakundo. Bilisan nyo yung paghahakot ng mga ginto at huwag patamad-tamad. Bawal manguha kahit isa akin lahat yung mga ginto na yan. Bantayan mo ng mabuting ang mga to at baka may isa na magloko. Masusunod po, Don Pakundo. Ako na po bahala sa kanila. Eto na ba lahat ng ginto at wala na bang naiwan doon na? Eto na po yung lahat, Don Pakundo. Na-check ko na po kanina. Mabuti kung ganun. Pagkarating sa bahay, ilagay agad sa malaking bolt yung mga ginto. Sige po, Don Pakundo. Masusunod po. Anak, mukhang magtatatlong oras na at hindi ko pa rin nakikita si Bagwis. Kanina, Tay, nandyan lang yun sa baba at naglalaro ng sinulid na bola. Kailangan na siguro natin hanapin si Bagwis, anak. Baka na, paano na yun? Sige, Tay, hanapin na po natin si Bagwis. Mukhang nag-aalala na rin ako sa kanya. Bagwis, Bagwis, saan ka ba nagtatago? Lumabas ka na! At kami ay nag-aalala na sa iyo! Nakita mo na ba si Bagwis, anak? Hindi pa nga, Tay, at parang wala siya dito. Saan na kaya nagpunta si Bagwe? Baka nagpunta doon sa sekretong lagusan, anak ko. Oo nga, Tay. Hindi pa tayo nagpunta doon. Baka nandun lang si Bagwis. Nandito ka lang pala, Bagwis. Ba't nakakulong ka? Sinong gumawa sa'yo nito, Bagwis? Bakit kanila kinulong dyan? Parang alam ko na kung sino ang gumawa sa'yo nito, Bagwis. Walang iba, Tay. Si Don Pakundo na yun. Napakawalang hiya talaga nitong si Don Pakundo at napakasakim. Sinabi mo pa, Tay. Walang katulad yun sa kasamaan. Ayan, Bagwis. Nakawala ka na sa maliit na kulungan. Pasensya talaga at hindi ka namin natulungan agad-agad. Grabe. Inubos talaga ni Don Pakundo yung lahat ng ginto dito. Ano na gagawin natin ito, Tay? Nawala na lahat ng ginto. Iwan ko, anak. Nakakapanglumo talaga. Sige lang, Tay. Gagawa ako ng paraan para mabawi natin yung mga ginto. Paano mo naman gagawin yun, anak eh? Ang daming tauhan nung si Don Pakundo. Mag-iisip po ako ng plano, Tay. Paano ako makakapasok doon? Sa wakas, nakuha ko na rin yung hinahangad ko na kayamanan. Ano ka ngayon, Nestor? Ang magbantay ka sa labas ng bolt at huwag magpapasok ng kahit na sino. Sige po, Don Pakundo. Ako na po bahala.
Kawawa naman si tatay. Parang dismayado siya nung makita niya na inubos lahat ni Don Pakundo ang lahat ng ginto na nandun sa sekretong lagusan. Marami pa namang magagandang plano si tatay para makatulong sa ibang tao gamit ang kayaman ng mga ginto ng mga ninono naming mga hapon. Paano ko kaya matutulungan si tatay na mabawi yung mga ginto na hawak ngayon ni Don Pakundo? Paano kaya ako makakapasok dun sa bahay niya? Ikaw ba yan, Bagwis? Ba't ka biglang lumaki at ang haba-haba na ng pakpak mo? Kumusta ka, kaibigan? Kung Elena. At nakakapagsalita ka na, Bagwis? Mabuti naman kung ganun. Oo, kaibigan. Nakakapagsalita na kami. Sa tuwing kami ay lumalaki. Pasensya ka na pala kaibigan kung hindi ko napigilan si Don Pakundo na kunin yung lahat ng ginto na para sana sa inyo. Limitado pa lang kasi yung kapangyarihan ko nung maliit pa ako. Wala yun, Bagwis. Hindi mo namang kasalanan yun. Kawawa ka nga dahil pati ikaw nadamay pa sa kagaguhan ni Don Pakundo at kinulong ka pa nila. Naawa lang ako kay Tatay Bagwis. Medyo nadismaya talaga siya at nalungkot nung makitang inubos ni Don Pakundo yung mga ginto. Tutulungan kitang mabawi yung lahat ng ginto na ninakaw ni Don Pakundo. Halika, sumakay ka sa likod ko at pupuntahan natin yung bahay niya. Kumapit ka ng mabuti, Elena, at tayo'y lilipad na. Hello, bantayan mo ng maigi dyan. Wag kang magpapalapit ng kung sino-sino dyan sa vault. Opo, Don Pakundo, masusunod po. Nandito lang po ako sa labas ng vault, naka-alertong nagbabantay. Kanya. Okay, sige. Basta mag-update ka lang sa akin parate at wag patanga-tanga para hindi naman sayang yung pinapasweldo ko sa inyo. Grabe, ang ganda-ganda dito sa itaas. Bagwis, ngayon lang ako nakalipad ng ganito. Basta mag-ingat ka lang at kumapit ka ng mabuti para hindi ka mahulog. Sana nandito si tatay para maranasan din niya kung paano lumipad. Isasama natin si tatay mo sa susunod na maglakbay tayo, Elena. Malapit na ba tayo makarating sa bahay ni Don Pakundo, Bagwis? Kumapit ka ng mahigpit at bibilisan natin yung lipad. Anong ginagawa nyo dito? Hindi pwedeng lumapit dito na area na to. At saan kayo dumaan na nakakandado naman yung gate? Bakit nyo kinuha yung mga ginto na hindi naman sa inyo? At saan nyo ito itinago ni Don Pakundo? Don, anong ginto na sinasabi mo? Wala kaming kinuha at tinatagong ginto dito. Umalis na kayo dito! Sinungaling kang kalbo ka! Nagmana ka talaga sa amo mo na ubod sa kasamaan at kasikiman! Dahil sa kasamaan nyo, parurusahan kita! Tara na, Elena, at buksan na natin yung vault para makuha na natin yung mga gintong kayamanan. Don Pakundo, nandito po sina Elena at yung si Bagwis at pinasok po nila yung vault ngayon. Anong sinasabi mong nandyan sina Elena at Bagwis? Wala ka bang ginawa? At saka bakit ang liit-liit ng boses mo? Ginamitan po ako ng kapangyarihan ni Bagwis, Don Pakundo, at ginawa po akong sobrang maliit. Anong sininasabi mong pinaliit ka at paano nangyari? Sobra mo talagang tanga. Sige, antayin mo ako at pupunta ako dyan. Elena, ayan na yung mga ginto na kayamanan. Maraming salamat, Bagwis, sa pagtulong sa akin na makapasok dito. Walang anuman, Elena, at masaya ako na sa wakas mababawi nyo na rin ang mga ginto. Matutuwa nito si Tatay Bagwis pag naiuwi na natin tong mga ginto. Kailangan na siguro nating umalis at baka maabutan pa tayo dito, Bagwis. At sasakyan ko na yung truck na puno ng ginto para makaalis na tayo. Mga wala talagang kwenta tong mga tauhan ko. Hindi maasahan, pinagbantay lang, di pa magampanan ng maayos. Walang pwedeng umagaw sa mga ginto ko. Mananagot sa akin kung sino mang magtangkang nakawin sa akin yung mga gintong kayamanan.
Akala mo, Nestor, maaangkin mo yung mga ginto. Nagkakamali ka. Ako pa rin ang magwawagi sa laban nato. Humanda ka sa ganti ko, Nestor. Saan na kaya tong si Elena? Kanina pa wala dito sa bahay ah. Pati si Bagwis hindi ko makita dito. Magtatanghali na. Parang masama ang kutob ko ah. Baka nagpunta yung si Elena sa bahay ni Don Pakundo mag-isa. Sana naman mali ang hinala ko. Nasaan ba tong walang kwentang bodyguard na to? Iniwan lang yung bolt na nakabukas. Hindi talaga maasahan yung loko ko. Nandiyan ka lang pala, wala kang kwenta, sesante ka na! Eto sa'yo! Walang hiya ka, Nestor! Kinuha mo talaga yung lahat ng ginto dito sa vault! Mananagot ka sa akin ngayon! Humanda ka! Bagwis ba tayo dumaan sa gitna ng kagubatan? Kailangan dito dumaan. Hindi pwedeng makita ng mga tao yung pagkadami-daming ginto. Mukhang matatagalan tayo nito makarating sa bahay. Mas mabuti ng matagalan tayo, Elena. Basta makaiwas lang tayo sa problema sa daan. Hello! Kailangan ko ang tulong mo ngayon, may ipapagawa ko. Ano yung ipapagawa mo doon, Pakundo? Handa mo yung mga bataan mong mga pulis at may huhulihin tayo! Sige po, Don Pakundo. Sasabihan ko tong mga kasamahan ko. Ano ba sadya mo dito, Don Pakundo? Ba't naparito ka sa bahay namin? At may dala ka pang mga pulis? Hululihin niyo siya! Ito yung tao na nang loob sa aking vault at kinuha yung mga ginto na pagmamay-ari ko kaning umaga lang. Ba't ho ako yung hinuli at pinusasan nyo? Wala naman akong kasalanan sa batas. At yung si Don Pakundo pa nga yung nagnakaw sa akin. Huwag na lang po kayo maraming salita, Tay. Sumama na lang po kayo ng matiwasay. At doon na lang kayo sa presento magpaliwanag. Paano ba to, Bagwis? Mukhang hindi ata makakadaan yung sasakyan dahil may nakaharang na malaking puno na natumba. Ang layo pa naman ng dinaanan natin. Ayan, Elena. Okay na. Pwede na tayo magpatuloy. Salamat sa'yo, Bagwis. Galing mo talaga. Ayan, Elena. Okay na. Pwede na tayo magpatuloy. Salamat sa'yo, Bagwis. Galing mo talaga. Natatanaw ko na yung bahay natin, Bagwis. Malapit na tayo. Oo, Elena. Malapit na tayo. Ang haba na ng nilakbay natin. Makarating lang. Matutuwa talaga si tatay nito pag nakita niya tong mga ginto. Hindi pa ata ako nakita ni tatay. Nestor na lumaki na. Hindi pa nga, Bagwis. Baka lalo yung magugulat. Huwag naman sobrang gulat. Baka himatayin si tatay Nestor. Tay, ba't mo naman kasi ninakawan si Don Pakundo? Ayan, kulong ka tuloy nang wala sa oras. Maatin lang, pre. Magkano ba ibibigay ni Don Pakundo kay Commander? Sana naman malaki-laki. Para naman makapaldo naman tayo. Rinig ko nasa 100,000 ata yung binigay ni Don Pakundo, pre. Ayos yan. Para naman tag 20k yung paghahatian natin. Mga sir, ba't naman po ako ang kinulong nyo dito? Hindi naman po ako masamang tao. Hindi pa po ako lumabag sa batas. Wala tayong magagawa sa panahon ngayon. Yung may pera ang nagdidikta ng batas kung sino ang masama at kung sino ang hindi. Ano na, Nestor? Masaya bang nakakulong dyan? Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo, Don Pakundo? Ba't mo ako ginaganito? Anong wala? Ninakaw nyo sa vault ko yung mga gintong kayamanan. Hindi naman sa'yo yung mga gintong kayamanan. Sa amin yung pamana ng aming mga ninuno. Sabihin mo na sa akin kung saan mo itinago at makakalabas ka na dito. Wala akong alam kung saan yung mga ginto. At hindi naman ako ang kumuha. Nagmamatigas ka talaga, ha? Sige, bahala ka at mabubulok ka dito sa kulungan, Nestor. Maawa naman kayo sa akin, Don Pakundo. Nasaan kaya si tatay? Hindi ko ata nakikita dito sa bahay mo. Baka may pinuntahan lang sa bayan, kaya wala dito sa bahay, eh. Siguro nga, Bagwis. Baka may binili lang yun sa merkado na kung ano eh. Antayin na lang natin dito si Tatay Nestor Elena na bumalik ng bahay. Iha, Elena, hinahanap mo ba yung tatay mo? May nagpunta ditong mga pulis at kinuha siya. Ano po, Nanay Loring? Kinuha si tatay ng mga pulis. Oo, Iha. Parang si Don Pakundo yung nagdala ng mga pulis dito. Kawawa naman si tatay. Napakasama talaga nitong si Don Pakundo. Bagwis, pupuntahan ko lang muna si tatay doon sa istasyon ng mga pulis. Sasama ako sa'yo, Elena. Puntahan natin si Tatay Nestor. Dito ka lang muna, Bagwis. Hindi ka pwedeng makita doon ng mga pulis. Sige, Elena na. Iintindihan ko ang pasya mo. Mag-ingat ka sa daan. Tay, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan?
Okay lang ako anak, huwag kang mag-alala sa akin. Ikaw ba yung kumuha ng mga ginto anak? Oo, Tay. Kami po ni Bagwis ang kumuha doon sa vault ni Don Pakundo. Paano nyo yung nakuha, anak? Eh, ang higpit ng seguridad doon sa bahay ni Don Pakundo. Lumipad po kami ni Bagwis, Tay, at gamit ang kapangyarihan niya, nabuksan po namin yung vault ni Don Pakundo. Ang laking tulong talaga sa atin itong si Bagwis, anak. Tay, huwag kang mag-alala, ilalabas kita dito at may naisip na akong paraan. Talaga ba, anak? Paano? At ano ang naiisip mong paraan? Basta, Tay, ako na po bahala. Antayin mo lang ako dito at ilalabas kita. Salamat talaga, anak. At mag-ingat ka parati sa mga ginagawa mo. Sir, magkano po ba kung papiyansahan ko yung tatay ko para makalabas na po siya, ma? Malaki-laki yung magiging piyansa ng tatay mo, Iha. Baka hindi mo kaya. Sapat na po ba yung 2 gintong gold bar sa piyansa ni tatay? Talaga ba, Iha? Magbibigay ka ng 2 gintong gold bar para sa piyansa ng tatay mo? Opo, sir. Magbibigay po ako ng 2 gintong gold bar para makalabas lang po ang tatay ko. Sige, Iha. Dalhin mo dito at agad-agad i-release namin yung tatay mo. Ano ang gagawin mo dyan sa 2 gold bar ba't hawak-hawak mo? Ito yung gagamitin kong pantubos kay tatay para siya ay makalaya sa kulungan. Sige, ihahatid na lang kita doon para mapadali ka at hindi ako papasok. Sigurado ka, Bagwis? Sige, maraming salamat kung ganun. Kumapit ka ng mabuti, Elena, at lilipad na tayo. Salamat talaga, Bagwis, sa paghatid mo sa akin. Walang anuman, Elena. Mas mapapadali ka pag sa itaas tayo dadaan. Gusto ko na talagang mapiyansahan agad si tatay para naman makalabas agad siya. Kawawa naman si Tatay Nestor at ikinulong na walang kasalanan. Nandito na tayo sa police station, Bagwis. Pwede muna akong ibaba doon tayo sa walang tao para hindi ka makita. Sir, eto na po yung 2 gintong gold bar, pampiyansa ko kay tatay. Mag mo masyadong lakasan yung boses mo. Baka marinig ng iba. Sige sir, okay na po ba? Makakalabas na ba si tatay ngayon? Oo, makakalabas siya ngayon. I-process ko lang muna yung mga papeles niya. Salamat sa iyo, anak. At gumawa ka ng paraan para makalabas ako. Walang anuman, Tay. Gagawin ko ang lahat. Makalabas ka lang sa kulungan. Saan nga pala si Bagwis, anak? Kasama mo ba siya pumunta dito? Opo, Tay. Nandun lang siya sa unahan, naghihintay para hindi makita ng ibang tao. Tatay Nestor, kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Sino naman tong malaking halimaw na to, anak? At saan si Bagwis? Ba't wala dito? Si Bagwis po yan, Tay, na lumaki na hindi niyo po ba siya nakilala? Ikaw na ba yung Bagwis? Ang laki-laki muna at nakakapagsalita ka, ah. Opo, Tay Nestor, ako na po to. Tara po at sumakay na kayo sa likod ko ho. Oo nga, Tay. At tara na, sumakay sa likod ni Bagwis at umuwi na tayo sa bahay. Tay, Nestor at Elena, kumapit kayo ng mahigpit at lilipad na tayo pa itaas sa ulap. Wow! Grabe anak, ang ganda ng view dito sa itaas. Oo nga, Tay. Sabi ko nga kay Bagwis na magugustuhan mo ang tanawin dito sa taas. First time ko talagang maranasan makalipad sa buong buhay ko, anak. Salamat talaga kay Bagwis, Tay, at naranasan nating makalipad dito sa hitaas at makita ang ganda ng tanawin. Ba't nakawala si Nestor sa kulungan at sino ang gumawa? May nagpiyansa po kay Nestor, Don Pakundo. At hindi po natin siya pwede ma-hold kasi bailable po yung kaso niya. Ba't nyo naman hinayaan makapiyansa? Sino bang nagpiyansa sa kanya? Yung anak niya po ang nagproseso at nagbayad ng kanyang piyansa, Don Pakundo. Paano na yung mga nanakaw ng mga gintong kayamanan na nasa vault ko? Patuloy pa rin po yung investigasyon Don Pakundo sa ngayon dahil nakapiyansa si Nestor. Temporaryo muna siyang nakalabas. Kung hindi nyo kayang ma-hold si Nestor sa kulungan, ako na mismo ang gagawa ng sarili kong hakbang para mabawi ko ulit yung mga gintong kayamanan. Sinasagad mo talaga ako, Nestor. Maghanda ka sa gagawin ko at tiyak iiyak ka sa lungkot. Mababawi ko rin yung lahat na ginto sa kamay mo. Nakarating na rin tayo sa bahay, Tay. Tara po, pumasok na tayo sa loob at may inihanda akong pagkain. Oo anak, tara na, pumasok sa bahay at nagugutom na rin. Grabe naman tong inihanda mo anak. Para namang may piyesta ngayong araw na to. Masaya lang ako, Tay, at nakalaya ka na sa kulungan at nandito ka na ulit sa bahay. Salamat talaga sa inyong dalawa ni Bagwis anak sa pagtulong sa akin makalabas. Walang anuman yun, Tay. Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para sa'yo, Tay. Sige na, Tay, at kumain na tayo habang mainit-init pa tong pagkain na inihanda ko. Oo, anak, at gutom na ako. At ngayon lang ulit ako makakakain ng masarap. Parang nararamdaman ko na nandito yung anak ko sa paligid. Kailangan ko na siyang makita para madala ulit sa kaharian. Grabe, busog na busog ako anak. Sarap ng pagkain. Salamat naman, Tay, at nagustuhan mo yung mga pagkain na inihanda ko. Oh. Parang nararamdaman ko nandito ang ama ko at nasa labas lang siya ng bahay. Sinong ama yung sinasabi mo, Bagwis? Akala ko wala ka ng mga magulang. Meron pa akong mga magulang. Nung nakita mo ako, magkasama kami noon ng aking ama at iniwan lang niya ako saglit dahil may hinuhuli siyang usa para maging pagkain namin. Anak, kumusta ka na?
nahanap rin kita sa wakas. Paano mo ako natuntun dito, Ama? At kumusta na si Ina? Ang laki muna pala anak. Okay lang ang iyong ina, pero labis ang pag-alala niya sa'yo nung nawala ka. Kailangan na kita maiuwi sa ating kaharian anak. Sige ama, at namimiss ko na rin si ina. Sasama ako sa iyo ngayon. Magpapaalam lang muna ako sa mga taong tumulong at kumupkup sa akin. Elena at Tatay Nestor, magpapaalam muna ako sa ngayon. Babalik muna ako sa kaharian namin. Mag-iingat kayo dito parate at pangako ko, babalik ako dito. Mamimiss ka namin dito, Bagwis. Hindi na ako sanay na wala ka sa aking tabi. Sana bumalik ka pa dito, Bagwis, at maalala mo kami parate. Tara na anak, at aalis na tayo. Sige, Ama. Tara na po. Anak, kailangan na natin gamitin yung kapangyarihan natin para makarating sa mahiwagang pintuan ng ating kaharian. Sige po, Ama. Masusunod. Anak, kailangan na natin gamitin yung kapangyarihan natin para makarating sa mahiwagang pintuan ng ating kaharian. Sige po, Ama. Masusunod. Anak, nandito na tayo sa harap ng pintuan ng ating kaharian. Opo, Ama. At nasasabik na rin po ako makita si Ina at ang ating kaharian. Magugulat yung ina mo at sobrang matutuwa yun pag nakita ka. Sana nga po, Ama. At hindi ako mapagalitan. Bakit ako biglang nawala? Babalikan pa kaya tayo ni Bagwis, Tay? Mamimiss ko talaga si Bagwis. Hindi ko rin alam, anak, at sana nga balikan pa tayo ni Bagwis dito. Hindi ko talaga ina. Akala tayo na darating tong araw na iiwan na tayo ni Bagwis. Ganun talaga, anak. Masasabi ko na wala talagang permanente dito sa mundo. Paano na tayo nito, Tay? Wala na magproprotekta sa atin laban kay Don Pakundo. Oo nga, anak. Malaking tulong talaga sa buhay natin yung si Bagwis. Naaalala mo pa ba tong lugar na to, anak? Ang tagal mo na wala dito. Oo naman po, Ama. Singganda pa rin nung dati itong kaharian natin. Mabuti naman anak at naalala mo pa. Maliit ka pa kasi nung nawala kita sa gubat. Opo, Ama. Bakas pa rin sa isipan ko yung pangyayari. Nasa loob ba ng palasyo si Ina? Mahal, natagpuan ko na yung anak natin. Anak, ikaw na ba yan? Ang laki muna at ang tagal mong nawala dito. Mahal, maiwan ko muna kayo ng anak mo para makapagsarili kayong dalawa ng anak mo. Salamat, mahal. Sobrang namimiss ko na tong anak ko. Ikaw na ba yan, anak ko? Parang muntik na kitang hindi makilala. Opo ina, ako na po to. Pasensya po dahil pinag-alala ko kayo dahil matagal akong nawala. Labis ang pangungulila ko nung mawala ka, anak. Labis akong nalungkot. Ako din po ina, sobra din po kitang namiss. At pati si ama at ang ating kaharian. Mabuti naman, anak. At okay lang ang iyong kalagayan at walang masamang nangyari sa'yo. Meron po kasing nakapulot sa akin na mabubuting ato ina. Sige, anak. Magpahinga ka muna at mahaba yung nilakbay niyo pabalik dito. Sige po ina, at ako'y papasok lang muna sa aking silid. Tay, eto na po yung mga gintong kayamanan na nabawi namin kay Don Pakundo. Dito po namin itinago. Mabuti naman, anak, at nakuha nyo ni Bagwis ulit yung mga ginto. Ano po gagawin natin dito sa mga ginto? At tiyak hindi titigil si Don Pakundo hanggat hindi niya to nakukuha ulit. Kailangan natin itong maitago ng mabuti, anak, para hindi niya mahanap. Sige, Tay, ako na po bahalang magtago dito sa mga ginto para hindi makita ni Don Pakundo. Sige, anak, at bukas pumunta tayo sa bayan para magbenta ng ilang pirasong ginto. Bumimili na rin tayo ng mga gulay at prutas, Tay, at mga karne para po sa konsumo natin. Oo, ha? anak, gagawin natin yan. Sasaglit din tayo sa simbahan para makapag-donate ng pera. Hello, Bugart. May mga tauhan ka pa ba na pwede nating magamit? At meron akong ipapagawa sa yung trabaho na importante sa akin. Ikaw ba yung Don Pakundo? Matagal-tagal ka na hindi tumawag sa akin, ha? Ilang tao ba kailangan mo at kailan mo gusto para maihanda ako, Don Pakundo? Kahit ilan yung kaya mong makuha na tauhan, dalhin mo silang lahat dito sa abandonadong bodega. At dito natin paplanuhin ang gagawin nating hakbang. Sige, Don Pakundo, madami akong tauhan ngayon na pwede nating gamitin dyan sa balak nyo. Basta alam nyo na malaki ang mababayaran mo na halaga sa magiging serbisyo namin. Walang problema sa pera. Ako na bahala. Basta magawa nyo lang ng maayos yung ipapagawa ko sa inyo. At dapat malinis at walang anumang bakas ng ebidensya. Ngayon, maghanda ka sa gagawin ko sa iyo, Nestor. Akala mo hindi ko makukuha ulit yung mga gintong kayamanan. Doon ka nagkakamali. Gagawin kong miserable yung buhay nyo. Kumusta na kaya sina Tatay Nestor at Elena? Sana okay lang sila doon at walang anumang panganib ang nagbabadya habang wala ako sa tabi nila. Mukhang matatagalan pa bago ako makabalik doon sa ibaba. Dahil kailangan ko pang gampanan ang mga tungkulin ko dito sa aming kaharian. Yung kwarto ko parang parihas pa rin ang forma nung huling nandito pa ako. Parang walang nabago. Yung higaan maliit pa rin. Hindi na ata ako magkakasya dyan sa higaan. Kailangan ko na atang palakihin tong higaan para magkasya ako pagtulog. Ayan, malaki na yung higaan ko. Magkakasya na ata ako nito. Hindi pa naman ako inaantok. Pupunta na muna ako dun sa hardin para makapag-relax at makita muli ang mga magagandang bulaklak na pananim. Ama, nandito ka rin pala sa hardin. Akala ko nasa iyong kwarto ka nagpapahinga. Oo anak, dito ako parati tumatambay para makapag-relax.
Alala mo na ba anak na magkakaroon ng malaking seremonya bukas? Para saan po yung seremonya, Ama? At bakit po biglaan? Ito ay tungkol sa'yo anak. Pinag-usapan na namin ito ng ina mo kanina. Ano po yung tungkol sa akin, Ama? Ba't may seremonya pa? Ipapasana namin yung katungkulan ng kaharian sa kamay mo anak. At ikaw na ang magiging bagong hari dito. Parang hindi pa po ako handa, Ama. Alalam namin na kaya mo yan anak.